Hindi pa, kasi yung time na yan, yan yung kasagsagan ng hip-hop versus metal eh. Yun yung mahirap na party sa amin eh, na tipong paglalabas kami, nakapang hip-hop kami, sasabihin na hip-hop mabaho, gano'n. Hip-hop bulog, gano'n. So dati kasi malalaman mo pag gangster at saka hip-hop. Kasi pag hip-hop, branded yung mga damit. So doon nagka-step up, step up. Pero hindi alam to ng hindi alam to ng mga tao. Pero kaming mga nandun na nalilink dun sa kanta at sa grupo, nagkakatinginan na, nagkakaangasan na, nagkakapwestuhan na. Mga kuys! Kuya. Kumusta? Mga tito! Tara pre, pasok tayo sa hood ko. Yan oh. Matagal na ba kayo dito, kuys? Matagal na kayo dito? Pag gumawa kang tarantaduan dito. Wala ka talaga lalabasan eh, no? Isang daanan lang eh. Harangin ka lang eh, no? Wala na. Yan no? Welcome sa hood nila, syempre. Tara, pasok kayo sa bahay. Yun no? Magulo pero okay yan. Safe lang, kuys. Ito ang bayan namin pag gatherings, nagiinuman, kung ano-anong ginagawa. Dito kami. What's up? I'm Bani Dongon, aka Savia, from Cardiac Arrest / Renegade Soldiers / Brothers for Life. Pero bago ko simulan ito, gusto ko lang bigyan ng props ang aking kapatid na si Dred. Tol, para sa iyo tong interview na to. Bali ganito yan, nag-start ako na natutong ma-involve sa hip-hop. 1994, nasa mobile crew. So, dahil yung kapanahonan na yun, nauso yung mga hip-hop na sayaw-sayaw, maaatin sa mga party-party. So, nung time na yun, parang naglalabasan na yung bukod kay Francis M. Andrew E., naglalabasan na yung Death Threat, For East Playba, DFT. So, yung time na yun, nag-usap kami magkapatid na si Dred, tinatanong niya ako na, bakit hindi tayo mag-compose at gumawa ng anthem nung mobile? So, yun, naggawa kami ng kanta. So, nung nailabas namin, sabi naman nung DJ namin na hindi kayo gumawa ng sarili nyong kanta na para meron tayong i-airplay. Tapos yun, hanggang nag-compose kami, hanggang unti-unti naming, dahil sa dami ng aming mga napupuntang event, unti-unti naming nakikilala yung ibang mga DJs, such as si DJ Master Shack. Yun. Anong taon yan, Kuys? 1995. Pero 1994 kami nagsimula talaga. Nung panahon na yan, ano na ba? Kumbaga, familiar na sa rap yung mga tao? Hindi Mga pa. pinuntahan niyo? Hindi pa. Kasi yung time na yan, yan yung kasagsagan ng hip-hop versus metal eh. Yun yung mahirap na party sa amin eh. Na tipong paglalabas kami, nakapang hip-hop kami, sasabihin na hip-hop mabaho, gano'n. Hip-hop bulog, gano'n. Kaya nung time na yun, nung napunta kami kay Master Shack, malaking tulong siya sa amin kasi yung iba yung impact niya eh. Like, dun namin nalaman yung hindi lang basta rap na check mic 1212, hindi ganun eh. Dun namin nalaman yung gangsta rap, hardcore rap, yung dirty rap, at saka yung parang hip-hop R&B na may pakanta-pakanta. So, nung time na yon, dahil sa sobrang interest namin magkapatid na makapasok sa rap scene, dahil nga, yung mga ina-idolize nga namin na si Francis M. at saka si Andrew E., nagpasa kami or nagsabi kami kay Master Shack na, Tol, baka pwede mo kaming tulungan. So sa part na yon, kami yung Cardiac Arrest, composition ni Anthony Datone. Siya pa yung dating kasama namin, tapos yung brother ko si Dred, tapos ako. So naggawa kami ng album, gumawa kami ng mga kanta. At the same time, si G-Ward ay homeboy namin nung time na yon. Magkakasama kami. Medyo yung part na yun, medyo naiwalay siya kasi alam mo naman yung kumpare ko, gangster yun eh. So yung part na yun, medyo nagpahinga. Alam niya na, ibig sabihin nun. Tapos nung time na nagre-recording kami, nakabuo kami ng mga kanta, that time, H-bomb siya at may problema sila nung kagroup niya.
Regarding yata, hindi ko na uungkatin, basta may part doon na si ano kasi si Master Shaq, gusto niyang tumulong sa ibang grupo or mag-angkat ng mga bagong artist na galing sa baba or galing sa wala. So yung time na yon, mahilig si Master Shaq ng underground. So yun, nagkaroon siya ng interest sa amin, tinulungan niya kami. So nakagawa kami ng kanta which is yung Anak ng Pinas. At the same time, gumawa rin kami ng kanta na first ever na diss na parang mala West Coast ang dating. So, ang laking bagay din pala ni Master Shaq sa ano, Oo. Kasi siya yung nag-influence sa amin. Doon ko nalaman na mayroon palang Snoop Dogg, Grave Diggaz. Kasi ang alam ko lang dati, yung nga, Jump Around, Cypress Hill, House of Pain, Onyx. Pero yung mas malalim pa doon, tulad ng Bone Thugs, tapos yung mga kasama ni Eazy, si BJ Knockout, Gangsta Dresta, yung The Dog Pound, Snoop Dogg. Doon mas lalong lumalim, mas marami kaming naging kaalaman, pati doon sa fashion. So dati kasi malalaman mo pag gangster at saka hip-hop. Kasi pag hip-hop, branded yung mga damit, malalaki, bili sa AM Boulevard. Samantalang sa gangster, bili sa Bambang yung mga Dickies. Dati ang presyo pa nun, 70 pesos lang. Nakakasuot na agad kami ng mga ganun. Yan. Yun yung mga time na yan. Tapos after nun, so nag-boom yung yung underground nga na gano'n, na cardiac arrest. Ngayon, dahil nga dahil underground lang kami, gusto namin kumonekta or mapalawak namin yung kanta namin. So wala naman kami ibang pupuntahan. Dito na papasok si Kuya Drew, si Andrew E. Nagkaroon siya ng Andrew E. Drive-By Show sa DM955. So sinabihan kami ng leader namin, ni Master Shaq, na bakit din tayo magpasa ng kanta ninyo para mapatugtog sa ere? At least marinig ng ibang hip-hop na may ganyan palang sound. So pumunta kami sa DM955, yun nga, nung kapanahon na yan, sobrang hirap kasi pag nagpasa ka ng demo mo, ipipila ka nila eh. Oo, matatabunan. Ang good thing lang, si Master Shaq which is kilala ng mga ibang original na Ghetto Dogs nung una. So medyo na ipapasok. Oo. So hanggang nakapasok kay kay Kuya Drew. And then, pinatugtog yung Anak ng Pinas. Bali, dalawang version ng Anak ng Pinas eh. At hindi ko makakalimutan, yung time na yon, after patugtugin ng kanta namin, pumunta yung grupo ng H-Bomb. So, doon, nagka-step up. Pero, hindi alam to ng hindi alam to ng mga tao. Pero, kaming mga nandun, na nalilink doon sa kanta at sa grupo, nagkakatinginan na, nagkakaangasan na, nagkakapwestuhan na. Hanggang nag-uwian na, natapos na yung palabas, nag-uwi na sila Kuya Drew, pero kami, nandun pa rin kami kasi nagkakakomprontahan eh. Hindi naman nagka-physical. Malapit na sa part na yun eh. Pero dahil sa magkabilang panig, si Sketch at saka si Master Shaq, nag-usap sila, so parang naano rin. Pero ang maganda lang sinabi ni Master Shaq, kung anong nasimulan niya, itutuloy niya. So yung cardiac arrest, yung kanta namin, tuloy yun. Lumabas siya. Ano naging reaction ni Kuya Drew nung mapakinggan niyo yung kanta? Una, sabi, nagulat din siya kasi hindi siya nasabihan na medyo diss yung kanta eh. So, syempre, puro mura. Tapos may dinidiss kaming tao. Kadalasan kasi na pinapatugtog doon, puro hardcore music lang. Although may konting mura, pero ito kasi may pinipinpoint kaming mga tao eh. May pangalan. Yan. Kasi ginagaya namin yung time na yun, talagang influence kami ng real motherfucking G's eh. At saka nung Dre Day eh. Kaya nung time na yun, talagang yun ang namin, namin, may mag-target nga ng isang tao. Ganun yung market yun. May tipong street gangster versus sa studio gangster nung time na yun. At tapos nung tumakbo na yung panahon, medyo, nagkakaroon na rin kami ng vision magkapatid. Tapos yung isa sa kagrupo namin, si Datone, medyo nag-iba rin ng linya. Kasi time na yun talagang diehard Eazy-E siya eh. So yung buhay ni Eazy-E, ginaya niya. I mean dun sa alam mo na. So kami dalawa ni Utol, nakapag-isip kami ng paraan kung paano namin na yung mabuhay ba. Doon na papasok yung Meron kasing si Master Shaq na pre-produce na grupo. Which is K9 Kilas. Doon ko na-meet si Rodel, si Kingpin. Bali, nung time na yon, hawak din sila ni Mike Checa, pero medyo iba na yung part ng istorya nila eh.
So ang anuin ko lang yung part na napunta na sa amin si Kingpin. Yung time na yon parang nag-iisip kami dahil lumabas na nga yung mga Motags. Syempre parang offspring yun ng Bone Tags eh. So iba-ibang grupo yun. So nakapag-isip din kami, yung kuya ko, yung brother ko, si Dred, nakapag-isip siya na bakit hindi natin pagsama-samahin tong homeboy natin na iba-iba ang flavor, iba-ibang flavor, na magsama-sama tayo, tapos gawa tayo ng isang kanta. Doon nabuo yung Brothers for Life na composition ni Kane, si Sly Kane ng BNK. So siya, Snoop Dogg yung influence niya, so medyo English siya, ayun, pasok siya. Tapos yung grupo ni Kingpin, ano sila mala West Side Connection sila dahil idol nila si Ice Cube, mga hardcore na West Coast sila. Tapos si G-Ward, medyo G-Funk ang gusto niya mga bagsakan lang na laid back na rap. Then meron kaming R&B singer, si G-Dog. Tapos meron isa pa dong kagrupo na si Spaceman, medyo hardcore naman yung banatan niya na hip-hop, East Coast naman yung bagsakan. So yun, pinag-collaborate namin, nakabuo kami ng 2 kanta, naglabas kami ng single, yung Brothers for Life, One Life, One Blood, One Soul. Paano nyo naman nakasama yung mga 187 Mobsters? Okay. So ganito yan. So papasok na dito yung nung na-meet na namin through Kane, na-meet namin si Hijack. So eto na, papasok na yung may binubuo kasi si Hijack na parang bagong grupo. Sabi ni Kane yun. Dahil si Kane ay yung matinding samahan namin yan brotherhood kami yan Gusto niya kung kasama siya, kasama din yung homeboys niya. Ayaw niyang maiiwan. So etong si Hijack nakapag-decide na, sige kung parang ang ginawa kasi ni Kane package deal na pag sinama mo ko, kailangan itong grupong to, yung Brothers for Life, kasama rin. So, yun. Yung time na yun. Tapos yung time na yun kasi, parang sa hip-hop scene na underground putok si Master P ng No Limit Records. Ang uso kasi kay Master P dati yung yung parang soldier attitude, yung tipong may pulutong siya, may batalyon siya. Na siya yung general, tapos may mga bataan siya na hip-hop na tapos dumadami-dami siya. Nagsasanga-sanga yung mga artist. So nung time na yon, nabuo yung kasi ang gusto mangyari ni Hijack, parang kami, group of armada kami. So doon na pumapasok yung Renegade Soldiers. Plus yung time na yon, si Utol ko ang idol niya na grupo yung sa Wu-Tang Clan yung Killa Army. So doon na kami nainganyo. Ginamit na namin yung word na Renegade Soldiers. Doon na nagsimula yon. Then si Rodel, si Kingpin, dahil taga Tondo, natatambay kami dito sa Tondo. So, na hindi ko alam na may tropa pala siya o may kakilala siya na mga 187. Pero yung time na yun, hindi pa ganun hindi pa 187 Hindi pa, iba pang mga grupo yun Tapos yun pero nung in-explain niya sa akin na eto na pala, yung time na kasi na yun, yung 187 na. Dahil yung time na yun, nung yung sinasabing hindi pa 187, si Rodel talaga ang may may... Si Dondi Dondi. Sila yung may ka-connection. Kasi nung time na na-meet ko na yung sila Charlie, 187 na, na sila, established na yung 187. Pero, nagsisimula pa lang. Yung experience ko kay Hijack, masaya siya. Kasi nung time na yun, binubuo namin yung Apocalypse Records Just like yung No Limit, parang kay Master P. Gusto niya, meron nga kaming papasukang record label, pero meron kaming sariling label. Yun nga yung Apocalypse Records. Masaya kasi naramdaman ko rin kahit papano sa isang banda ng buhay ko na yung maging artist, yung tipong pag nakita ng mga tropa, kanyari, dadalo kami sa Tondo, magtatakbuhan yung mga homeboy. Uy, nandiyan na pala sila Hijack, nandiyan na yung Renegade Soldiers. So, pinupuntahan kami, tapos nakakatuwa lang kasi kami, para kaming mga kandidato Geto kami, nagbabahay-bahay kami. So, bumibisita kami sa bahay, pinapapasok kami ng homeboy, hinahandaan kami ng mga pagkain. Yun yung experience na nagustuhan ko na hindi naman nangyari sa mainstream. Dahil kasi sa mainstream, more on kasi alam ko yun pinapakain sa labas, sinasagot yun ng road manager. Kami hindi, more on streets talaga kami. Kaya nga nakilala namin yung mga ibang gang, na ibang grupo. Yun, doon nag-start yung namin. Tapos, nagkakaroon din naman kami ng show.
ang hindi ko makalimutan, nagkaroon kami ng show sa PBA. Yun, hindi ko makakalimutan yun. Nagra-rap kami, dahil malaki yung venue, so nag-plus one lang kami. So nag-perform kami sa gitna with vocals. Habang nagra-rap kami, naghihiyawan yung tao. Hindi na namin naintindihan kung nagbubu ba sila o nagpapalakpak o inaanoan kami. Basta kami, hindi ko makakalimutan yon. Yung kumpare ko, si Rodel, okay lang ba sabihin to? Imbis na sinasabi namin yung lyrics namin, dahil naiinis kami, sinasabi namin, putang ina mo, putang ina nyo lahat, putang ina nyo. Yun ang sinasabi namin sa microphone. Pero parang Televised yung voice? televised siya. Kasi after noon in-interview pa kami nung nakalimutan ko na kung sino yung host na nag-interview sa aming babae. In-interview pa kami tungkol doon sa kinanta namin. Yun ang hindi ko makakalimutan, nagmumura kami. Pero so far parang hindi naman nila naintindihan eh. Kasi wala nagsabi. Tapos pag nung may nakita pang PBA player, nag-clap pa sa amin ng hands, yung mga balikbayan. Yun ang hindi ko makakalimutan. Tapos nagkaroon din kami ng road tour, nagkaroon kami ng mga show sa iba-ibang mall. Hindi ko na matandaan kung ano mga mall to, pero nagkaroon kami ng experience na ganun kahit papano. May mga time na may mga kasama kami mga chicks, yun, na-experience namin yun. Yung bababa kami sa ibang lugar na, alam mo na, yung tipong titingnan lang, parang candy, parang lollipop lang na yung sa akin dyan. Yung gano'n, yan. Pasi muna yung mga leader ko sa Apocalypse Records, gano'n. Matagal-tagal din kami nga nagpahinga, nawala kami sa rap scene dahil nagkaroon kami ng sariling priority sa buhay. Unang-una, yung brother ko ay nagkaroon ng karamdaman, so medyo humina siya sa part na yon. Si Rodel, naging busy siya sa work. At the same time, yung pag-manufacture ng mga CD. Then si G-Ward naman, nag-focus siya sa mountaineering niya. Mountaineering niya, tsaka yung hiking. Sa akin naman, nung time na yun, nagbo-work na rin ako. Tapos nagkaroon na ako ng pamilya. Nag-focus na ako bilang tatay sa pagtatrabaho. Nung time na yun, nung 2017, bali yung brother ko, nakapag-isip siya na sabi niya na parang gusto ko, dahil marami kaming hindi nalabas na kanta, na parang sinabi niya, ano ba to, mabubulok na lang ba to sa baul, hindi na maririnig ng tao. So nag-decide na kami na sabi niya, nga naman, ako, graphic artist, so pwede akong gumawa ng cover. Tapos may mga master file siya ng hindi naman kinalumaang kanta. So yung yung medyo mga bandang 2015 to 2016 na mga kanta, ganon. Hindi ko na rin matandaan eh. Basta something na ganon yung mga kanta namin. Sayang naman kung mabuburo, di ba? So nakapag-isip kami na total may mga solo-solo naman tayong kanta, tapos may mga featuring tayong artist. Bakit hindi tayo gumawa ng solo-solo nating album? So doon na nag-start yon. So sige, ako muna maglalabas. Si Dred, may mga featuring siyang kanta, may mga nag-guest siya ng mga artist, tapos guest din siya. So kinompile namin yon, nag-release kami ng album noong 2015. Yung Dred Stavel, may kasama siya doon, may kagrupo siya. Si Saint Abel. Tapos 2016, nag-release naman siya ng solo album niya. Yung 100% Poetical. Then after naman nun, nag-release naman kami ng nung 2017, si G-Ward, yung solo niya, yung binanggit nga niya sa interview, yung G-Ward Bastonero, Maling Akala. Marami rin siyang guest doon. Yun, ako ang gumagawa ng cover namin, CD cover, inlay, at si Kingpin naman ang nagmamanufacture. Then, nag-release kami ng Kingpin mixtape. Iba-ibang artist lahat nandun. Merong mga Donggalo, merong Havoc Production, merong mga galing sa ibang bansa, galing sa San Diego, galing sa Japan. Iba-iba, may singer, may taga Cavite. Kasi nakuha namin yung style dati ni Hijack yung Apocalypse Armada. So in-apply namin doon. So nag-release kami noon. Then nung 2018, nag-release naman ng Sabia solo album ko.
at saka yung isa pang compilation na album. Tapos pero nung that time, kaya ang nakakatawang part lang nito, sa aming grupo, sa Renegade Soldiers, kung mapapansin nyo, wala kaming MV o wala kaming music video, wala kami. Kasi nung time na yon, nung kahirapan namin, medyo babalik lang tayo nung time na yon, nung kahirapan na magpasa ng mga video or nung kanta, sinabi kasi ng Viva sa amin, hindi daw pang airplay ang mga kanta namin. So, wala kaming chance ang magawa nung company ng music video. Kasi, dati kasi ang uso yung yung pag may pang airplay ka, yung friendly na kanta, or which is, o kaya love song, o kaya yung basta something na may chorus na kanta, pangmasa, yun yung ginagawa nila ng MV. So kami, medyo kami hardcore Tapos yung mga lyrics namin, parang hindi catchy na mga hindi hip-hop Hindi pumasok sa isip niyo, Kuis, na gumawa ng MV. mag-shift, yung gano'n. Never pumasok sa amin yan. Nung una, nagtatangka kami na parang gusto ko na. Pero parang wala sa dugo namin yung mag-ganon Example, si G-Ward, gusto niya talaga gangsta rap kasi yung tropa kong yun, yung kumpare kong yun, gusto niya, pag sinabi niya sa rap na babariling kita o sasapukin ka niya talaga. Ganon siya Si Rodel, ganon din. Pag naiinis siya dun sa sinasabi niyang rap, talagang naiinis siya. Minsan kahit nandyan yung, pag may kausap kaming mga producer, pag nagagalit siya, talagang sinasabi niya yung word na yun Ganun kami, kaya wala talagang chance na pang mainstream kami. Kumbaga hindi kami mabait Hindi ganun yung pagkatao namin Kaya talagang hardcore kami. Yun. Bali ngayon medyo naglilo ko sa clothing ko Pero medyo 1 year din siyang nawala. So ngayon after 1 month, babalik ulit ako sa pagtitinda. May clothing ako, Renegade Apparel. Pa-check na lang po yung FB page ko, Renegade Apparel. Makikita nyo po ang mga sinashowcase ko na mga design dito, which is yung mga 90s na hip-hop na mga design. Yung mga old school na mga artists, OPM at saka foreign. Abangan nyo na lang, may ilalabas akong bago na mga design. At saka sa grupo naman, mayroon kaming plano na Renegade Soldiers na ilalabas namin bagong kanta na Anak ng Pinas Part 3 na medyo may collaboration kami sa isang tao na surprise na lang. Alam ko part din ng Anak ng Pinas si Kane, di ba? Si Kane Anak ng Pinas din yan nung batch nung 1995 nung may mga tattoo kami na Anak ng Pinas. Sa may balikat, di ba? May mga tattoo kayo. Meron to. Lahat sila. Direct meron. Aral na masasabi ko. Alam nyo, mga bago ngayon, ang swerte ninyo, napakaswerte ninyo. Kung tutusin nyo, naiingit ako sa inyo Kasi nung time namin, hirap na hirap kami. Magpapasa kami ng demo, pupunta ka sa mga record company, hindi ka papansinin hanggat wala kang backer. Or pag hindi putok yung kanta mo, hindi talaga hanggang matatabunan na lang siya. Ngayon, may social media na. Gumawa ka ng kanta, magpapansin ka or mag-post ka ng parang kakaiba, mapapansin ka agad. Kaya kayo mga bagong upcoming artist, napakaswerte ninyo. Nakakatuwa at merong mga susunod sa mga yapak na mga dati na hinahangaan ninyo. Masabi ko lang, ituloy nyo lang yung mga ginagawa ninyo dahil ngayon malawak na may social media, pwede ka na mag ng mga kanta ninyo, pwede ka mag-post sa FB ng mga clothing ninyo, mga business ninyo. Yun lang ang masasabi ko. Good luck sa inyo sa mga paparating na mga artists.